Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin natin itong low pressure area sa labas ng ating PAR na posibleng magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong darating na weekend. Simulan natin yung ating talakayan sa pagsagot dun sa may isa kasing nag-comment kay Mr. Robert Speta or kay Western Pacific Weather, isang legit na meteorologist din na nasan daw yung ating low pressure area? Bakit daw hindi binabanggit ng Pag-asa? Again, ito pong ating intertropical convergence zone ay active po ngayon. At general knowledge naman natin, or alam naman nating lahat na itong ating intertropical convergence zone ang pinagsisimula ng ating mga low pressure area. So ayan, active po ngayon yan. Diyan ang gagaling ating mga low pressure area or mga bagyo. Relatively, diyan pa lang, mababa na po ang pressure niyan. Hindi lang pumapasok sa criteria ng Pag-asa as a low pressure area or enough yung kanyang pressure or yung kanyang circulation or yung kanyang lakas ng hangin para pumasok doon sa criteria ng Pag-asa. Kaya sa ngayon, hindi pa po yan kinoconsider ng Pag-asa as a low pressure area. Pero, banda dito, so sa labas ng ating PAR, meron na po tayong pagbali ng hangin or pag-ikot ng hangin dyan. Medyo elongated lamang po yan. Dati meron tayong tinatawag na parang shallow low pressure area. If ever, ito po ay papasok doon sa category na yon. Ganun pa man, generally nga, ito pong area na ito na nakapaloob dun sa ating intertropical convergence zone ay mababa ang pressure. So, which means, magdadala po yan ng mas mataas na tsansa ng pagulan at mga possible thunderstorms na maaaring magdulot ng pagbaha dito po sa areas ng Mindanao and Visayas ngayong darating na weekend. Dahil nga moving system yan, kikilos po itong mga grupo ng kaulapan nito sa papalapit sa ating bansa. So, maging low pressure area man yan sa Pag-asa or hindi, ito pong system na ito, itong maliit na circulation na ito, actually, elongated po siya, medyo malawak po siya. Hindi lang siya ganun kababa ang pressure, ay magpapaulan po sa ating bansa sa darating na weekend. So, by darating na bukas, mas marami po tayong mga may experience sa pagulan at thunderstorms. Dito po sa mga areas ng Caraga, ayan. Ito na po yung effect ng inflow ng ating hangin papunta doon sa ating low pressure area. Ito pong areas ng Caraga at Davao Region, maging dito sa eastern section ng Visayas. If ever marinig nyo sa Pag-asa, possible na i-term pa rin ito as intertropical convergence zone. Pero since meron tayong mini or mahinang low pressure system dito, so ganyan po yung ating itsura ng hangin dyan. Other than that, mataas pa rin po yung ating chance ng pagulan dito sa mga areas ng Palawan bukas, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mindanao. So again, ito po ay moving system o kumikilos na system. So by Saturday or bukas nga, yan, mas malawak na po ang effect niyan. Mas madadagdagan pa habang pumapasok yung hapon at gabi. So halos buong Mindanao na ang possible makaranas ng mga scattered rains at mas maulap na panahon. So again, mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods and landslides na maaaring idulot ito pong ating low pressure area. Mataas din yung ating chance ng pagulan sa Cebu, Bohol, kasama po dyan ang Eastern Visayas, Southern Leyte, maging dito sa ilang parts ng Western Visayas. Sa Sunday, ayan, although buhaghag yung ating mga cloudiness, meron pa rin tayong mga possible thunderstorms o yung possible effect nitong ating low pressure system. Magdadala pa rin po ng mga scattered to widespread rains o malawakang pagulan sa ilang parts o sa most parts ng Mindanao. Ayan. Kasama po dyan itong eastern section ng Visayas, Central Visayas o halos buong Visayas na po yan. Although minsan, sumisilip naman yung ating araw, mataas po yung ating chance ng mga possible scattered o kalat-kalat na pagulan. At dito rin po sa areas ng Palawan. So moving system yan. Kung mapapansin nyo, ito sa Monday, kumilos na po yung ating elongated. So may possibility pong i-declare din ng Pag-asa yan as a low pressure area in the next few days. Depende kung papasok dun sa criteria nila. Nonetheless,
yun ngang area na yon na mayroong maliit na circulation or elongated circulation ay magdadala po ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa Visayas at sa area ng Mindanao. Ito yung tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. This is May 16 to May 22. So itong kulay dilaw na ito na yung ating nakikitang possible circulation na tatawid sa ating bansa, na galing dito. So nandito naman, although wala dun sa kanilang low pressure area category, nandito naman sa tropical cyclone threat potential ng Pag-asa itong ating circulation na binabantayan na magpapaulan nga sa ating bansa ngayong weekend. So ito po yan, yung number 1. By next week, meron tayong mga possible circulation dito sa may West Philippine Sea at dito sa may East Philippine Sea. Pero again, if ever lagpas 1 week pa yung ating forecast period, medyo sketchy pa po yan or pinapaasa pa tayo niyan. Most likely, ito pa rin yung ating nakikitang makaka-apekto sa ating bansa. Yung circulation dito sa ibabang bahagi ng Mindanao. So yan yung ating binabantayang low pressure system. Although hindi pa yan low pressure area sa Pag-asa, ito po ay relatively mababa ang pressure at magdadala nga ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So again, maliban dito sa ating elongated na circulation, aktibo nga yung ating intertropical convergence zone. If ever, meron pa tayong mga cloud clusters dito sa mga areas na to na mas malayo sa ating PAR. So, babantayan din natin yan in the next few days. Pero generally, ito pong line ng mga kaulapan na ito, yan yung ating intertropical convergence zone, which is, yun nga, kadalasang pinagsisimulan ng ating mga low pressure system or mga bagyo. At yan nga yung ating babantayan in the next few days dahil active po yan. So meron talagang possibility na magkaroon tayo ng mga low pressure area dyan. Ito nga ay isang low pressure area na hindi lang pumapasok pa sa category ng Pag-asa. Dito naman sa Metro Manila, wala namang direct effect itong ating low pressure area for now at sa ilang parts ng Luzon. Pero kung mapapansin nyo, dumadami na yung ating mga, or dumadalas na yung ating mga thunderstorms. Afternoon showers, usually nga, nangyayari tuwing hapon at gabi. Tag-ulan na po ba? Sa ngayon, hindi pa po. Pero again, malapit na po yan. Kadalasan, end of May hanggang early June, nagdedeclare ang Pag-asa ng official na onset ng rainy season o pagpasok ng tag-ulan. Yan po yung mga areas dito sa type 1 climate, itong nasa western section ng Luzon. Yan po ang mga areas ng Ilocos, Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, marami pang iba. Kasama po dyan ang Metro Manila, maging dito sa Palawan. Ito po yung pine-pertain ng ating onset ng rainy season, yung apektado ng habagat or southwest monsoon. So yun po yung nasa under type 1 climate. Iba po ang climate type natin sa Mindanao dahil whole year halos nakakaranas tayo ng pag-ulan dyan. Nababawasan pa po yan actually pag panahon ng habagat. So, mas nagbabari po ang klima natin dyan sa area ng Mindanao. Ito pong onset ng rainy season ay mas patungkol dito sa mga areas na nasa ilalim ng type 1 climate, which is kasama nga po ang Metro Manila. Talakayin natin sa susunod yung mga criteria ng Pag-asa sa pag-declare ng opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.